Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay tatalakayin natin ang problema po ni Liberty Dimiano. Ang kanya pong katanungan, ano daw ang vitamina sa hypothyroidism? May GERD din po ako at high blood at high cholesterol. Ito ang kanyang problema. Napakahalaga na magpa-check up ka sa doktor para sa personalized advice sa hypothyroidism mo. Yung treatment, typically, involve po yung thyroid hormone replacement. Yung mga medication prescribed ng doktor. Yung thyroid hormone replacement medication, ito yung pinaka-first line and most effective treatment sa hypothyroidism. Typically, ito po isang synthetic form ng hormone na thyroxine T4, commonly known na levothyroxine. Ito iniinom in a daily basis. Itong medication na to, ang function nito ay para magkaroon ka ng healthy thyroid at para maibalik ang body's hormone level mo sa normal. Importante na yung dosage na reseta ng doktor ng levothyroxine ay depende sa individual. Kailangan ito'y maingat na ina-adjust ng doktor mo base sa regular blood test at ano ang response mo sa medication. Importante na yung treatment ng levothyroxine, ito po ay usually lifelong kasi yung hypothyroidism, ito po isang chronic condition. Ito'y pangmatagalan. Itong levothyroxine, ito'y generally safe at well-tolerated ito. At pwede ito mag-interact sa ating ibang medication or supplement. So, importante ma-inform ang doktor mo tungkol sa mga medication na tinitake mo. At sa mga taong merong hypothyroidism, meron po kayong deficiency, ma-identify ito ng blood test. Katulad ng selenium, itong selenium na to, ito po ay supplement na nagsusupport sa thyroid hormone production at metabolism. Nire-recommenda ito po ay dapat i-take. Ang good source po ng selenium, mga nuts, Brazil nuts, seafood, meat, and mushroom. So, kung meron kang hypothyroidism, mag-take ka ng selenium. Ang natural source yan ay meat and mushroom, Brazil nuts, and seafood. Ang zinc din, ito ay nagko-convert ng T4 inactive to T3 active thyroid hormone. Recommended daily intake mo ay 8 mg for women and 11 mg for men. Ang good sources po nitong zinc na ito, beef, lamb, beans, at mga buto ng kalabasa. At pagka meron ka ring hypothyroidism, meron kang iron deficiency. Kaya nakakaramdam pa ng pagod, anemia. Yan po ang common symptoms ng hypothyroidism. Kaya ang good sources po nitong iron na to, red meat, mga itlog, mga dark leafy, green vegetable, and lentil. Yan ang kainin mo. Importante din ang vitamin B12 sa energy, metabolism, and mood. Ang kakulangan po nito, ito po'y common sa taong merong autoimmune thyroid condition, kaya dapat ang good sources po ng vitamin B12 ay meat, fish, egg, and dairy product. Kaya pagka meron kang hypothyroidism, yan ang dapat mong kainin. Ngayon, ang sabi mo nga yung may problema ka rin sa bukod sa hypothyroidism mo, high blood ka, tapos mataas ang cholesterol mo, tapos may GERD ka pa. Alam mo, pagka meron kang hypothyroidism, ibig sabihin, underactive ang production mo ng thyroid hormone na thyroxine. Kaya ang resulta nito ay mataas ang cholesterol mo. Kasi ang thyroid hormone, nagre-regulate po ito ng cholesterol metabolism. Pagka mababa ang thyroid level, yung thyroid hormone level mo, mayroon kang hypothyroidism, nasisira yung ability ng katawan mo ma-breakdown at matanggal yung bad cholesterol.
at ito po ay nagbi-build up sa daluyan ng dugo. Kaya meron kang panganib ng pag-build up ng bara sa ugat at related po ito sa heart disease and stroke. Apektado din yung liver function mo din kasi ang thyroid hormone ay nakaka-impluwensya ng liver function. Meron pong crucial role sa cholesterol production at clearance ang liver. Ang hypothyroidism nakakapagpabagal ng liver metabolism kaya nagko-contribute ito sa high cholesterol level. Kaya ang hypothyroidism din ay connected din po ito sa high blood. Ang ating pong thyroid hormone nagre-regulate ng fluid balance sa ating katawan. Pag ang thyroid level mo ay mababa, nagkakaroon ka ng water retention. Kaya pag nagkaroon ka ng water retention, tumataas ang volume ng dugo mo, kaya nagkukos ito ng high blood pressure. Ang thyroid hormone, apektado yung heart rate at contractility. Kasi pagka meron kang hypothyroidism or mababa ang thyroxine production mo, mabagal ang heart rate mo at mahina ang kanyang contraction. Kaya po i-condition nito pag nag-progress, ito pong mga ugat mo ikikipot, kaya tumataas ang BP mo. Kaya ang pagka-high blood ka, isang proven plan para mapababa ang blood pressure mo, ang kainin mo more fruits and vegetable, mga whole grain, low-fat dairy product, limitahin mo yung saturated and unhealthy fats, red meat, and added sugar. Bawasan mo yung sodium intake mo kasi ang sodium, ito isang major contributor sa high blood pressure. Kaya kailangan ang sodium mo ay huwag mataas, no? Kasi basahin mo yung food label, dapat mamili ka ng low sodium option. At huwag kang iinom ng anumang nakakalasing na inumin at high dosage ng pag-inom ng kape. Kasi yung caffeine consumption, nakakatas ito ng blood pressure. Kailangan moderate ang pag-intake mo lang nito dahil ang blood pressure mo, mahirap makontrol pag nagkakape ka, mataas ang caffeine content. At i-maintain mo rin yung healthy weight mo kasi pag mataba ka or obese ka, mataas ang panganib ng high blood pressure. Kaya kailangan po nito, para pumayat ka, mag-exercise ka kasi ang exercise, nakababa ito ng blood pressure. At least meron kang 75 minutes every day, no? Katulad po ng brisk walking, swimming, biking, dancing, o anumang activity nag-e-enjoy ka at makakatulong ito sa heart rate mo. Papalakasin mo ang mga muscle, padamihin mo or yung muscle mass mo dapat ma-build up. Kasi pagka ang muscle mass mo ay na-build up, bababa ang BP mo at nag-i-improve ang overall cardiovascular health mo. Kailangan meron kang training exercise, yung mga major muscle group mo ay nagagalaw mo. Yan ang mga payo kung kayo po ay merong hypothyroidism na may connection ito sa high blood. Ang home management po sa high blood pressure ay tawag ay hypertension. Ang una po ay sabi medication na reseta ng doktor. Kailangan pagka high blood ka, meron kang maintenance. Magpareseta ka ng doktor, sabihin mo ikaw ay may thyroid, meron kang hypothyroidism, kaya at the same time high blood ka. So, ima-manage ng doktor mo kung anong klaseng gamot na tableta ibibigay sa iyo para mapababa ang blood pressure mo at ma-improve ang overall health mo. Kaya nga po, ang dietary approaches para ma-stop ang pag-high blood mo, proven na nakababa ng blood pressure, magkaka-emphasis mo yung prutas, gulay, low-fat dairy product. Limitahin mo ang saturated and unhealthy fat, tulad wag nga kumain ng red meat, baboy, hipon, alimango, alimasag, tahong talaba, pusit. Iwasan mo rin yung added sugar. Kaya kailangan po nito, i-reduce mo rin yung sodium intake mo. Nagko-contribute sa high blood pressure yung asin. Kaya kung high blood ka, limitahin mo yung pagkain ng maalat na pagkain.
At mag-take ka rin ng vitamin C, nakakatulong ito para matanggal ang excess sodium and water from the body. So, ang trabaho po ng pag-take ng vitamin C, ito rin po ay nakakatulong para bumaba ang blood pressure mo kasi tinatanggal ng vitamin C ang sobrang asin at tubig sa katawan mo. At pag minom ka ng vitamin C, nag-improve yung endothelial function. Yung endothelium, ito yung lining ng ating blood vessel. Ang vitamin C, nag-improve yung endothelial function. Ginagawa niya yung mga blood vessel mo na maging elastic at hindi ito kumipot. Kasi pag kumipot ito, pwedeng mag-high blood ka. Ang vitamin C po, powerful antioxidant, protektahan ng cell mo para hindi ma-damage. At nakaka-reduce ito ng inflammation. Kapag nagkaroon ka ng inflammation, it leads to high blood pressure. Kasabay po ng pag-inom ng vitamin C, yung Super B complex, may relation po ang vitamin sa Super B complex sa pagpababa po ng blood pressure mo. Kaya Super B complex, ito po ay nakakatulong kasi po yung Super B complex natin, 8B vitamins ang nandun. Tulad ng folate, yung vitamin B9. Nakikita sa pag-aaral na ang folic acid supplementation nakakababa ng BP sa mga taong merong mataas ang homocysteine level. Ito yung risk factor sa cardiovascular disease. Ang vitamin B6 na nasa Super B complex, mabe-benefit ka kung high blood ka kasi nakaka-relax ito ng blood vessel. Kaya, limitahin mo ang pag-inom ng alak, pag-inom ng caffeinated kasi ang excessive amount of alcohol and caffeine consumption nakakatas ito ng BP. Kaya dapat moderate lang yung intake mo nito para makontrol mo yung blood pressure mo. Huwag kang magpapataba kapag obese ka, panganib sa pagkakaroon ng high blood. Kaya kailangan po, inuulit ko, mag-take kayo ng vitamin B12, no? Vitamin C, yon, Super B complex. Available po yan sa Patnubay sa Kalusugan. Inumin mo to 30 minutes bago ka mag-almusal. Kung interesado po kayo na magpa-deliver nito, ay pwede nyo po akong i-chat. Gawin nyo lang sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Mag-chat kayo doon. Sabihin niyo yung pangalan, address at cellphone number ninyo at kung ano ang pa-deliver nyo. Cash on delivery po ito, i-charge sa nyo ang shipping fee. No? Okay, ang exercise po itong regular exercise, napakaganda sa pagpababa ng BP. At least meron kayong brisk walking, ganon, yung swimming, dancing, anumang nag-e-enjoy kayo dun sa exercise na yan, ay maganda sa kalusugan ng iyong puso. Malaking tulong po ito, no, yung lifestyle changes, yung pagmamanage ng stress, kasi yung stress kasi nakapagpapatas ito ng BP. Kaya kailangan mag-deep breathing ka, mag-spend time ka sa nature, matulog ka ng maaga, huwag ka magpupuyat. Pag nagkulang ka ng tulog, ang katawan mo ay magre-release ng hormone na nakapagpapatas ng blood pressure. At least meron kang 7 to 8 hours na quality sleep sa bawat gabi. Mag-quit kang mag-smoke, itong major risk factor sa high blood pressure and another health problem. Mag-quit ka is ang best thing to do para ma-control mo ang blood pressure mo. At kailangan po nito regular monitoring ng blood pressure mo sa bahay. Kuhanin mo yung BP mo, morning and evening, i-track mo yung progress mo, measure yung lifestyle changes mo ay effective. Magkaroon ka ng record, reading, i-share mo sa doktor mo, bigyan mo siya ng information tungkol sa gamot na iniinom mo at lagi mong kukuhanin ng BP mo, morning and evening, pabasa mo sa doktor para ma-adjust niya yung mga treatment plan mo. Sabi mo rin, pag ikaw ay hypothyroidism, meron ka pa rin GERD. Ito po yung esophageal motility. Ang thyroid hormone natin, nakaka-impluensya ng muscle tone at movement ng ating esophagus. Ito yung tubo na nagdadala ng pagkain mula sa bibig papunta sa tiyan. Pagka kayo po'y merong hypothyroidism, humihina yung muscle na yon, nagko-contribute sa
gastroesophageal reflux disease. Ito pong ibig sabihin yan, stomach acid mo, umaakyat sa iyong esophagus, kaya nagkakaroon ka ng heartburn. Pag mataba ka pa, ang hypothyroidism can cause weight gain, another serious factor sa GERD. Ang sobrang abdominal fat, nagkakaroon ng pressure sa stomach mo, at tinutulak po pataas at mahirap na yung makontrol ito, kaya nagkakaroon ka ng acid reflux, no? Importante po, no, isang factor yung genetic, diet, and lifestyle. Ito merong significant role sa development, kailan ng proper diagnosis and management. Remember, ang hypothyroidism through proper medication and lifestyle adjustment, isang susi para ma-reduce ang panganib sa pagkakaroon po ng mga yung komplikasyon. Paalala po sa ating crystal oil, ito po ay concentrated na plant extract, nakaka-reduce ito ng anxiety, nagpo-promote ito ng relaxation, nare-reduce yung pain and inflammation mo. Kung may arthritis at muscular pain, nag-i-improve din ito ng sleep quality, nare-relieve yung headache mo, nakaka-clear ng congestion, nag-i-improve ng respiratory health mo. Ito yung natural remedy sa shoulder pain. Pag napaso at nauntog ka, hindi ka mabubukulan. Merong calmanting effect ito sa ating digestive system. Nakakatulong para ma-relieve ang kabag, bloating, and stomach cramps. Nakaka-relieve ng nausea and vomiting. Kung kakagating ka ng lamok, hindi ka nakakagatin kasi ayaw yung amoy, no? Tanggal ang kate pag nahagat ka. Available to sa Patnubay. Meron din po tayong supplement na activated charcoal. Maganda po ito sa mga merong kabag, masakit ang tiyan, nagbo-bloated ang tiyan. Yung activated charcoal po natin, meron siyang antibacterial property na ibig sabihin nakakapatay siya ng mga bakterya sa bituka at nakakabawas ito ng inflammation at itong activated charcoal ay nakakatulong para sa kalusugan ng ating bituka na piprevent yung passage ng harmful substances at hindi ito makakarating sa daluyan ng ating dugo. Maganda ito sa food poisoning, nagpiprevent ng hangover and drug overdose, nare-reduce din po yung diarrhea, nare-relieve yung kabag and bloating, kaya nga po nag-absorb ng gas at toxin sa bituka ang activated charcoal. Importante, nakaka-reduce ito ng bad breath. Ito po ay nag-absorb ng bacteria toxin from the mouth. So, maganda po, i-take nyo to kung meron kang GERD, may hyperacidity ka, available to sa Patnubay sa kalusugan. I-chat nyo lang ako at cash on delivery po. Pag na-deliver sa inyo, doon pa lang kayo magbabayad. In case po na meron kayong GERD, tulad ng sabi nyo, kayo po ay hypothyroidism, ay kailangan po nito ay para ma-manage mo yung GERD, ma-reduce mo yung unpleasant symptoms, i-focus mo yung dietary adjustment. Identify mo, iwasan mo yung nagpapatrigger ng pagkain mo. Ang pinaka-common po nito yung mga acidic food like tomatoes and citrus fruits, fatty and fried food, chocolate and peppermint, and caffeine. Panatili mo yung food diary mo, identify mo yung nakaka-trigger, kumain ka lang ng konti, madalas, at para ma-prevent yung mapuno yung pagkain ng tiyan mo. Kasi pag punong-puno yan, magkakaroon ng pressure yan sa lower esophageal sphincter. Ito yung muscle na pinapanatili niya yung stomach acid mo, para magkaroon ka ng better digestion, ma-reduce yung paglunok mo ng hangin. Nakaka-worsen ito sa GERD pagka may hangin ka sa tiyan. Kaya ang gawin mo lang to prevent this, stay upright after eating, iwasan mong miga at least 2 to 3 hours after eating para maalaw mo yung gravity mag-assist sa digestion. So, panatili mo yung stomach content mo below yung lower esophageal sphincter. Kaya, elevate mo yung ulo mo pagka natutulog ka. Pwede kang gumamit ng wedge pillow para mataas ang ulo mo, balikat mo, mga 6 to 8 inches, no? Para ma-prevent yung nighttime reflux. Kaya, i-maintain mo yung healthy weight mo pagka kasi mataba ka, nagkakaroon ng pressure sa stomach,
o sa abdomen na lumalala ang GERD symptoms mo. Kailangan meron kang healthy weight, huwag kang magpapataba through balanced diet and regular exercise. Nagpapalala yung stress sa iyong GERD. Practice mo yung relaxation technique. Huwag ka ring manigarilyo, nakakairita ng GERD mo yan. Mag-quit ka. At ganun din po yung pag-inom ng alak at soft drinks. Ito po yung nakaka-relax ng LES or lower esophageal sphincter. Ito'y nagpapatas din ng stomach acid production. Ang alcohol and soft drinks nagko-contribute sa GERD symptoms yan. Kaya kailangan iwasan mo ang recommended po. Pag nagdamit ka, yung loose, wag kang magsusuot ng fitting na clothing. Kasi yung tight clothing, nagkakaroon ng pressure sa abdomen mo, nagiging worse ang reflux mo. Kailangan loose-fitting garments, ma-improve yan, magkakaroon ka ng comfort, ma-reduce yung symptoms. Alalahanin mo na para ma-improve ang GERD mo, no, at magkaroon ka ng comfortable life, pa-check up ka sa doktor mo for personalized guidance and treatment option at ang medication tulad ng antacid proton inhibitors, Comenda, MAMS, and Rolade, no? Kaya ito po yung nag-neutralize ng stomach acid at ito pong proton pump inhibitors, ito po yung mga prescribed medication ng doktor mo para i-block yung production mo ng stomach acid at nagpo-provide ito ng longer life relief sa GERD. Kaya nga po yung long-term management po importante, ito pong GERD na ito para gumaling ka. Kasi nga po ang potential side effect ng ng mga gamot, headache, nausea, diarrhea, ang long-term use po nito ay bone fracture at ang vitamin B12 deficiency. Paalala po muna sa lecithin. Ang lecithin po natin, nag-i-improve ito ng cholesterol, nag-prevent ng heart disease, nag-i-improve ng memory, learning and attention and concentration. Napoprotektahan yung utak natin sa damage. Kaya kung kayo po ma-prevent mo yung ulyanin or meron kang nanay na merong Alzheimer disease, protektahan mo yung brain mo sa pamamagitan ng pag-take ng lecithin. Yung calcium magnesium naman, pampalakas ng buto para proper muscle contraction and relaxation, para ma-prevent yung cramps. Ang calcium magnesium po, nagre-regulate ng production ng serotonin. Ito yung neurotransmitter, nagre-relax ng katawan at isip mo para makatulog ka at tumutulong para ma-regulate yung production ng melatonin. Ito yung hormone nagpo-promote na masarap na tulog, no? Minom ka din ng tubig. Ito pong pag-inom ng tubig, magandang pandilute ng stomach acid. Ang pag-inom ng tubig throughout the day, nababawasan stomach acid mo at nare-reduce ang ability na mairita yung esophagus mo at nakaka-relieve ng heartburn at discomfort. Kaya ilagok-lagok ka ng tubig several times a day before after meal. Nakiklear yung food and acid residue from the esophagus. Nagpiprevent ng prolonged contact sa esophageal lining. Nare-reduce yung panganib ng irritation and inflammation pagpalainom ka ng tubig. Na-improve yung digestion mo kung meron kang adequate water intake. Nagpo-promote ito ng optimal digestion na be-breakdown yung food. Tumutulong ito sa movement through the digestive system. At napiprevent yung pagkain na manatili sa tiyan for too long na nagko-contribute sa reflux. Kaya pagka meron kayong acid reflux, dahil yung pagkain mo hindi natunaw, nagtagal ng matagal sa tiyan mo, kaya nag-produce ito ng acid. Kaya payo ko, kumain ka lang ng konti, dahan-dahan, nguyain mo mabuti yung pagkain mo. Kaya yung inuunom mong tubig, ito po nakakatulong para ma-prevent ang stomach acid na mag-backflow sa iyong esophagus. Pag minom kayo ng sapat na tubig, na may maintain yung proper hydration at nagkakaroon po ng good function ng lower esophageal sphincter. Na-reduce ang panganib sa acid reflux. Kaya
maghigop-higop ka ng tubig, meron kang bottled water, at least meron kang 8 to 10 glasses na iinom, small amount of tubig naman during and after meal. At kailangan po yung room temperature lang, slightly cool water, iwasan mo yung masyadong mainit na tubig na iniinom or soup, di ba? Sopas o kaya sobrang lamig, iwasan mo rin. Nagpapagrabe ng simptoma ng acid reflux. Kaya iwasan mo yung carbonated beverages. Itong bubbles na to nakakairita sa iyong esophagus. Ang high blood pressure, ang high cholesterol, ito'y mamamanage mo through lifestyle changes tulad ng healthy diet at kailangan din po ng guidance ng doktor nyo. Ang omega-3 fatty acid natin, nakakababa ito ng cholesterol, bad cholesterol, and lower triglycerides. Nakakababa ito ng BP, naiwasan yung pagbabara sa ugat, at naiwasan po natin na magiging stable ang arterial plaque mo. Kaya itong ating omega-3 fatty acid, meron siyang anti-inflammatory property, kaya magandang medication ito sa mga taong may thyroid. Kung gusto nyo pong magpa-deliver nito, itong mga health products na napakinggan nyo kanina, ibigay nyo lang po yung address nyo, yung telephone number nyo, pati yung contact number nyo. Cash on delivery ito, i-charge nyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food war thoughts bilang pagwawakas, Job 33 verses 13 to 14. Bakit ka nakikilaban sa kanya? Sapagkat hindi siya nagbibigay alam ng anuman sa kanyang usap, sapagkat ang Diyos ay minsan nagsalita, oo, makalawa, bagamat hindi mo pinakikinggan ng tao. Ang sabi po itong the book of Job, no, ito po ang Diyos ay nakikipag-usap kay Job through young men called Elihu. Ito pong ang Diyos ay binrake niya yung kanyang silence through the book dahil nagsuffer po ng hardship si Job through God's justice, no? Ay finally po ay dinemonstrate niya ng Panginoon ang paano niya iniligtas after ng pagsubok. Nakitaan si Job na nagtapat, lahat ng nawala sa kanya, anak, ay naipalit. Lahat ng kayamanan niyang nawala ay naibalik. So ito pong ating text ngayon, ang God po ay ang ating Ama sa Langit, nag-o-offer siya ng hope and restoration. Kaya kahit na meron tayong mga suffering, kung tayo po'y manatiling tapat, meron tayong hope for the future. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.